Ate, bili ka na ng lotion oh. Within 3 days ay puputi ka na. Magiging kamukha niyo pa si Marian Rivera. Wika ni Alina sa isang babaeng sakay ng kotse. Totoo ba yan? Tiningnan ng babae ang hawak ni Alina na lotion. Oo ma'am. Actually, ngayon pa nga lang parang nakikita ko na sa inyo nakahawig kayo ni Marian eh. Kaso minimal lang. Pero kapag gumamit kayo nitong lotion ko, 100%. Para na kayong kakambal ni Marian. Talaga ba? Naku, marami nga nagsasabi niyan. O sige, pabili ako ng 3. Saad ng babae, habang hawak ang mukha nito. Agad na binalot ni Alina ang orders ng babae. Saka siya nito inabutan ng bayad. Thank you, ma'am! Kumaway si Alina sa sasakyan ng babae. Bago nagpatuloy sa paglalako, sukbit ang kanyang tote bag na naglalaman ng iba't ibang uri ng pampaputi at pampaganda. Inayos niya ang pagkakatali ng kanyang mahabang buhok. Dahil sa araw-araw na pagbibilad sa araw, habang naglalako ng kanyang paninda, naging kayumanggina ang kanyang balat. Ngunit kahit na ganon, makinis ang kanyang kutis. Pinunasan ni Alina ang pawis sa noo. Habang naglalakad, napansin niya ang itim na van na nakahinto sa gilid ng kalsada. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong sasakyan ah. Baka mayaman ang sakay. Maalok nga. Nagmamadaling lumapit si Alina sa van, saka siya kumatok sa bintana ng backseat ng kotse. Niroll daw ng sakay nito ang bintana at natulala si Alina nang makita ang isang gwapong binata sa loob. Maputi ito, matangos ang ilong, mapula ang labi. Nagmamay-ari ng pares ng kulay na brown ng mga mata. Malinis ang gupit, nakasuot ng mamahaling suit. Mula sa kinatatayuan ni Alina, naamoy niya ang mamahalin nitong pabango. Wala akong barya, miss. Naputol ang pagkatulala ni Alina nang magsalita ang binata. Isang malawak na ngiti ang ginawad niya sa lalaki. Maganda umaga po sir, hindi ho ako pulube. Baka gusto niyo pong bumili ng mga tinitinda ko. May lotion po ako na pampaputi, para ma-maintain yung puti niyo. Meron din po akong rejuvenating set. Kasi po, napapansin ko parang medyo dull po yung skin niyo oh. Baka gusto niyo na pampaglass skin. Kung gusto niyo naman po maging long hair na parang rockstar, meron din ho akong shampoo. What's your name? Napatingin si Alina sa binata nang putulin nito ang pagsasalita niya. Sa kanya lang nalaman na kanina pa nakatitig sa kanya ito. Habang nakakunot ang noo at tila kinikilatis ang kanyang itsura. Ako ho? Alina Lopez sir, ba't niyo po natanong? You look familiar? Have we met before? Hindi po sir. Ngayon ko lang po kayo nakita. Tsaka parang napaka-imposible naman po magkita tayong dalawa kahit saan no. Nagkataon lang na nakita kita dito. Bibili ka ba sir? Magkano ka? Napataas ng 2 kilay ni Alina. Hindi niya alam kung nagkamali lang ba siya na dinig. Sir? I mean, how much for your products? Depende po sa kunin niyo sir. I'll get everything. Talaga po? As in, lahat-lahat? Tumango ang binata at agad sinuma ni Alina ang lahat ng kanyang paninda. Bale 5,000 po lahat sir. Kinapa ng binata ang bulsa, ngunit wala siyang nakapang-wallet. Do you accept cards? Nako sir, cash lang eh. Sorry po ah. Sumama ka na lang muna sa akin. Babayaran kita sa bahay ko. Malapit lang naman yun mula dito. Oh, wala po ba talaga kayong pera dyan? Yeah, don't worry. I will double it if you'd come with me. Sasama ba ako? Pero sayang kasi lalo na kung sinabi niyang dodoblehin niya pa yung presyo. Minsan lang may mag-offer sa akin ng ganito. Saka mukha naman siyang mabuting tao. Bulong ni Alina sa isip. Bagaman nag-aalinlangan, sumakay siya sa sasakyan at umandar na ang van. Katabi ni Alina ang binata sa kaliwa, habang sa kanan niya isang bodyguard ng lalaki. Tahimik lamang sila sa loob. Maya-maya, nagbago na ang daan nila. Pumasok sila sa isang daan na hindi pamilyar kay Alina at naramdaman niya na ang kaba, ngunit pinanatili niya ang kalmado ang sarili. Kalma lang, Alina. Baka shortcut to.
Bulong niya sa isipan, kahit na tila tinatambol na ang dibdib niya sa lakas ng kabog nito. Sir, malayo pa po ba tayo? Parang masyado na po itong malayo sa syudad. Baka wala na po ako masakyan pa uwi. We're almost there. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang abandonadong gusali. Bumaba sila at kahit na masama ang kutob ni Alina, sinusubukan pa rin niyang i-gaslight ang sarili na walang masamang mangyayari. Baka nasa likod lang yung bahay niya. Oo, tama. Bakit naman siya titira sa ganitong klase ng lugar, di ba? Bulong ni Alina sa sarili. Ngunit nang bigla siyang hinawakan ng 2 bodyguard ng binata, doon na siya nagpanik. Bitiwan niyo ako, nagbago na yung isip ko, sir. Sir, ibibigay ko na lang po ng libre lahat basta pakawalan niyo lang ho ako, parang awan niyo na ho. Hindi siya pinakinggan ng binata at nagpatuloy lang ang mga bodyguard ng lalaki sa pagkaladkad sa kanya papasok. Pagpasok sa loob, nadoble ang kabang nararamdaman ni Alina nang makita ang isang grupo ng mga lalaking armado. Sa gitna ng mga ito, isang matanda na tila nagulat nang makita siya. Long time no see, Mr. Kaide. Saad ng binata. Wilson, ano ibig sabihin nito? Hindi ba't ang request mo magharapan tayo? Eto, pinagbigyan na kita. Sinasabi ko na nga ba't hawak mo ang anak ko? I will kill you. Sigaw ni Mr. Kaide. Anong anak? Anong magharapan? Hoy, mawalang galang na ho pero nagbibenta lang po ako ng pampaganda. Inosente ho ako dito. Wika ni Alina. What are you talking about, Josephine? At saka, ba't ganyan ang suot mo? Bago pa man makapagsalita si Alina, inunahan na siya ni Wilson. She got into an accident and lost her memories. That's why she's talking nonsense. Bigla na lang bumunot ng baril si Wilson at sa kanya hinila si Alina papalapit sa kanya. Itinutok niya ang bunganga ng baril sa sentido ni Alina na dahilan upang mapasinghap ang dalaga at mapabunot din ng baril ang grupo ni Mr. Kaide. Don't hurt my daughter! Sigaw ni Mr. Kaide habang hawak ang baril. Close your business then. Hayop ka talaga, Wilson. Ang grupo ni Mr. Kaide ang unang nagpaputok ng baril. Napasigaw na lang si Alina. Akala niya sasabog na ang utak niya dahil doon. Ngunit bigla siyang itinago ni Wilson sa likod nito at pinrotektahan siya. Nakipagpalitan ng putok ng baril si Wilson at nang may lumapit sa kanilang mga tauhan ng binata upang i-cover sila, hinawakan ni Wilson ang mahigpit ang kamay ni Alina at tumakas sila sa lugar. Ayoko pa mamatay! Ayoko pa mamatay! Marami pa may mga utang na pa... Oh my God! Ano ba? Bakit mo ko hinihila? Hindi mo ako pwede patayin. Marami pa akong sisingilin sa mga tao eh. Can you just shut up for a minute? Tanong ni Wilson habang tumatakbo sila. Paano ako mag-shut up? Paano ko mabaril ako? Nagbabarilan kayo sa harapan ko? Just trust me. I won't let you be in danger. Tinutukan mo nga ako ng baril? Napatigil sila sa pagtakbo nang bigla silang harangin ng isang tauhan ni Mr. Kaide. Binitawan ni Wilson si Alina at agad sinuntok ang kalaban sa muka. Sinipa niya ang tiyan nito bago niya ito hinampas ng baril sa ulo dahilan upang mawalan nito ng malay. Hinawakan ni Wilson ang kamay ni Alina at tumakbo na sila patungo sa van. Isinakay niya ito sa loob. Sakto namang nagdatingan ng mga tauhan niya, sumakay na rin ang mga ito sa sasakyan bago sila umalis. Pagdating sa mansyon ni Wilson, hawak pa rin niya ang kamay ng dalaga habang naglalakad sila papasok. Bitiwan mo nga ako! Marahas na tinanggal ni Alina ang kamay ni Wilson na nakahawak sa kanya. Humarap naman si Wilson sa dalaga habang nakapamulsa. Ang usapan natin, papakyawin mo yung paninda ko at dodoblehin mo yung bayad sa akin. Wala sa usapan na kasama mo akong mamamatay dito. Humihinga ka pa ba? Malamang! Anong klaseng tanong yan? It means you're still alive. Tinalikuran ni Wilson ang dalaga at naupo siya sa sofa. Ginulo ni Alina ang sariling buhok dahil sa pagkapiko niya kay Wilson. Visit ka talaga! Hindi mo kasi nagigets yung point ko eh. Kung ikaw sanay ka sa mga ganon, ako hindi. Sige, sabihin na natin na buhay pa naman ako sa ngayon.
Okay? Pero hindi naman ako magiging maswerte sa susunod, lalo pa kung hindi pa ako iiwas sa'yo. Baka mamaya illegal pala tong trabaho mo at gawin mo lang akong pusher. No, thanks. Masyado ako maganda para magtulak ng pinagbabawal na gamot, no? Tumalikod si Alina at handa na sanang umalis nang bigla siyang mapaatras dahil hindi niya napansin ang mga nakaharang na lalaki sa daanan niya. Nagkandaletse-letse na, ano ba itong pinasok mo, Alina? Inis na saad niya sa sarili. You can't leave yet. Napalingon si Alina sa binata at nakita niya itong sinenyasan siyang maupo sa katabi nitong upuan. Dahil sa takot na nararamdaman, umupo na lang siya. Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Pinitik ni Wilson ang daliri at inabutan siya ng isang tauhan ng brown envelope. Binigay niya yon kay Alina. Pagbukas ng dalaga, nakita niya ang isang litrato ng babaeng kamukhang kamukha niya. AI ba to? Ba't kamukha ko to? Her name is Josephine Fajardo. Anak ng matandang uhugi na naengkwentro natin kanina sa lumang gusali. Anyway, Mr. Kaida is my mortal enemy and business rival. He is also a human trafficker, the very reason why I want to kill him. Binubugaw niya sa mga dayuhan ng mga inosenteng minor de edad na inalisan niya ng kalayaan at pangarap sa buhay. The reason why I need you is that you look like his daughter. And as long as he knew that I have his daughter, mas malaki ang chance na sumuko siya sa amin at mapatay ko siya. Nasaan ba yung Josephine na yun? She's... Napatigil sa pagsasalita si Wilson at tila nagdadalawang isip kung sasabihin ba niya. Ngunit sa bandang huli, sinagot din niya ang dalaga. She's missing. That's all I can tell you. Di ka ba niya kamumuhian kapag nalaman niyang pinatay mo ang ama niya? Ampon lang siya. And Mr. Kaide isn't a great father at all. Kahit si Josephine, minsan na rin niyang binugaw sa mga kliyente niya. Ganun pala talaga yung matanda na yon? Kung ganun, edi karapat-dapat lang pala na magdusa siya. Ano bang gagawin ko? Just stay with me. Napataas ang dalawang kilay ni Alina habang pinagmamasdan niya ng matagalang mukha ni Wilson. Sa totoo lang, mas lalo siyang nagugupuhan dito kahit na nakakatakot ito. At nang marinig niya na gusto ni Wilson na manatili siya sa poder nito, hindi naman maipaliwanag ni Alina kung ba't bigla siyang na-excite. Dito ako titira? Yes, I will provide everything that you need. Tumayo si Wilson at lumapit siya kay Alina. Bahagya siyang lumuhod sa harapan nito at tinitigan ang mukha ng babae. Sino ka ba talaga? Mahinang saad ni Alina. I'm Wilson Sanchez, a mafia. If you will trust me, I can promise that I will protect you. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang dalaga. Wala naman siyang choice, kundi ang makipagkasundo sa binata. Alam niyang hindi naman siya nito pakakawalan. Binigyan ni Wilson ng kwarto si Alina sa mansyon at doon nagpahinga ang dalaga. May mga nakahanda na ring damit sa closet na nasa loob ng silid. Kaya nakapagpalit na si Alina. Matapos ang hapunan, tumambay muna siya sa balkonahin ng silid at taimtim na nagdasal. Matapos magdasal, napalingon siya sa may pinto ng silid nang may kumatok doon. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Wilson. Good evening. Sana hindi kita nagising. Kung kanina nakasuot ito ng suit, ngayon isang simpleng pares ng itim na pajama ang suot nito. Hindi pa naman ako natutulog. May kailangan ka ba? I want to talk to you. Pasok ka. Nilakihan ni Alina ang bukas ng pinto. Nang makapasok si Wilson, inanyayahan siya ni Alina na magpunta sila sa balkonahe at naupo sa dalawang upuan na naroon. Pagkaupo, inabot ni Wilson ng isang puting sobre kay Alina. Ito ang pinangako kong bayad sa mga paninda mo. Tipid na ngumiti ang dalaga at tinanggap ang sobre bago yun pinatong sa maliit na lamesa na nasa pagitan nilang dalawa. Salamat. Anong gusto mong pag-usapan at hindi ba pwedeng ipagpabukas yan? Alam kong biglaan ang lahat ng mga pangyayari. And just like me, I also know that you have your own life. You can contact your family and inform them about your situation. Inabot ni Wilson ang cellphone niya sa dalaga. Ngunit hindi yun kinuha ni Alina. Una sa lahat, may cellphone naman ako.
Pangalawa, wala na akong pamilya na sasabihan na maayos lang ako. Why? Teenager pa lang ako, ulila na ako eh. Yung nanay ko namatay sa sakit. Tapos yung tatay ko naman na aksidente sa pinagtatrabahuhan niyang construction site. Wala akong kapatid. May kamag-anak ako pero mas pinili ko na lang buhayin ang sarili ko kaysa maging pabigat sa kanila. Di ka ba nag-aral? Hindi na eh. Yung pambayad ko ng matrikula, ibibili ko na lang ng pagkain. Pangarap ko maging doktor kaso hanggang doon na lang yun. Kita mo na? Wala naman ako maiiwan kaya kung ano mangyari sa akin sa pagsama ko sa'yo, edi wala na akong pakialam. Tumango si Wilson. Saglit na natahimik ang dalawa. Hanggang sa si Alina naman ang nagtanong. Ikaw, nasa na mga magulang mo? Ba't di mo sila kasama dito? Nasa States. They're busy with their business. At pangungunahan na kita. Hindi yun illegal. Napatikom ang bibig ni Alina nang akmang magtatanong na nga siya kung anong klaseng negosyo ang meron ng pamilya ni Wilson. Asawa? Anak, wala rin? No time for that. And also, I can't risk their lives. Di naman pala siya masamang tao. Bulong ni Alina sa kanyang isip habang nakatingin sa binata. Biglang tumayo si Wilson. I think I should leave now so that you can rest. Good night, Alina. Tinalikuran ni Wilson ang dalaga at nakakailang hakbang pa lang siya nang bigla siyang mapatigil. Wilson, sandali. Tumayo si Alina at lumapit siya sa binata. Humarap si Wilson. Inilahad naman ni Alina ang kamay niya. Pwede ba tayong at least kahit paano maging magkaibigan man lang? Kahit temporary lang. Hanggang sa matapos ng lahat ng ito. Ngumiti si Wilson at tinanggap ang kamay ni Alina. Of course. Kinabukasan, maagang nagising ang dalaga. Ngunit paglabas niya ng kwarto, hindi niya makita si Wilson kahit saan. Hindi rin niya alam kung bakit ang binata ang una niyang hinahanap at hindi ang kusina. Nang subukan niyang puntahan ang kusina upang tignan kung nandun si Wilson, si Maricar ang nakita niya. 60 years old. Na siyang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. Magandang umaga ho. Napalingon ng matanda kay Alina. Saka itong ngumiti habang naghahalo ng chicken soup sa kaldero. Magandang umaga din, ma'am. Abay, tamang-tama ang gising niyo. Maya-maya luto na po ito. Nako, Alina na lang ho. Tsaka mas matanda po kayo sa akin. Pasensya na, ma'am. Baka magalit sa akin si Sir Wilson. Sa atin lang naman ho eh. Hindi ko naman po kayo isusumbong. Ngumiti ang matanda at saka tumango. Siya nga po pala. Nasaan ho si Wilson? Hindi ko po siya makita eh. Maagang umalis. Pumasok na po agad sa trabaho? Hindi. Matagal niya na yung routine. Walang nakakaalam kung saan siya pupunta tuwing umaga bago siya bumalik dito at pumasok sa trabaho niya. Umaalis siya sa umaga na mag-isa? May kinalaman kaya yun sa pagiging mafia niya? Bulong ni Alina sa isip. Tulungan ko na po kayo. Habang tinutulungan ni Alina si Maricar na maghain sa lamesa, marami na sila agad na pagkwentuhan tungkol kay Wilson. Nalaman ni Alina na paborito ni Wilson ang fried chicken at allergic ito sa kahit anong uri ng isda. Habang kumakain si Alina sa hapagkainan, narinig niya ang doorbell mula sa gate. Ay baka si Sir Wilson na yun. Bernadette, pagbuksan mo nga. Utos ni Maricar sa isang kasambahay. Aayain ko na po siyang kumain. Tumayo si Alina at sumunod kay Bernadette. Agad namang sumunod sa kanya si Maricar. Nakaramdam ng pananabik si Alina nang makita si Wilson. Kaya nagmadali siyang maglakad patungo sa receiving area ng mansyon. Ngunit bumagsak ang balikat niya na hindi si Wilson ang kanyang nakita. Good morning, Sir Tomas. Bati ni Maricar sa isang binatang kapapasok lang ng pinto. Matangkad ito, nakasuot ng salamin, slightly tanned ang balat. May piercing ito sa gilid ng labi. Good morning. Where's my cousin? Tanong ni Tomas. Doon nalaman ni Alina na pinsan nito ni Wilson.
Hindi pa po bumabalik. Ganun ba? Alright. Hihintayin ko na lang siya. Napunta ang tingin ni Tomas kay Alina. Biglang nanlaki ang mga mata nito nang mapagmasdan niyang maigi ang mukha ng dalaga. Tila ba nakakita ito ng multo? Josephine? Ay, nako hindi. Nawawmali ka rin no. Ako si Alina, bisita ni Wilson. Nakipagkamay si Alina sa binata at kahit wala sa sarili, tinanggap ni Tomas ang kamay ng dalaga. I'm sorry. You look like someone I know. Si Josephine, yung anak ng kalaban ni Wilson na si Mr. Kaide. Nako oo, nasabi na sa kanya ni Wilson. Actually, yun ang dahilan kung ba't ako nandito. Basta mahabang kwento. Sir, nakahanda na po agahan. Ipaghahain ko na po kayo. Singit ni Maricar. Kahit wag na po muna. I think Wilson will be here shortly. Hintayin ko na lang siya. Hindi rin naman po ako magtatagal. Nang makaalis si Maricar, binalik ni Tomas ang tingin kay Alina. So, how long have you and Wilson known each other? Kahapon lang. You're living with him. Parang gano'n na nga. Pero, temporary lang. Ay siya nga pala, pwede ba ako magtanong sa'yo? Okay lang naman din kung hindi mo sagutin, pero paano mo nakilala si Josephine? Pumupunta rin ba siya dito dati? Nabanggit din kasi ni Aling Maricar. Nakakahawig ko nga raw si Josephine. Naisip ko na baka nalalagi siya dito noon. Yup, hindi lang siya naglalagi dito. Dito talaga siya nakatira noon. Wilson and Josephine were lovers. Napasinghap si Alina. Lovers? May relasyon sila dati. Pero bakit biglang nawala si Josephine? Baka sinasaktan ni Wilson si Josephine dati tapos naglayas. Paano kung bugbugin niya rin ako? Bulong ni Alina sa isip. What's going on here? Sabay na napalingon sina Alina at Tomas sa pinto. Nang marinig nila si Wilson. Nakakunot ang noon nito habang nakatingin sa dalawa. Lumapit siya sa dalaga, sa kanya ito inakbayan. Naramdaman ni Alina ang abnormal na pagtibok ng puso niya. Bakit ba siya kinakabahan sa tuwing malapit sila sa isa't isa? Dahil ba sa kaba o takot? O may iba pang dahilan? I'm just talking to your visitor, she's nice. You should have called me before you went here. Bakit? Dati pa naman akong pumupunta rito na hindi nagsasabi sa'yo ah. May problema ba? Tiningnan ni Wilson si Alina bago niya ibinalik ang tingin sa pinsan. Oo nga, Wilson. Wala naman siyang ginagawang masama. Bakit hindi natin siya yayaing sumabay na agahan? You can leave now, Tomas. Ako na lang ang pupunta na opisina mo. Tinalikuran ni Wilson ang binata at dahil nakaakbay siya kay Alina, napatalikod na rin si Alina kay Tomas. Wala na siyang nagawa kundi ang sumabay sa paglalakad ni Wilson. Ngunit tilingon niya si Tomas at kumaway. Tipid na ngumiti ito at kumaway din pabalik kay Alina. Ba't ganun ka makapag-usap sa pinsan mo? It's none of your business. Sabihin mo bastos ka. Di mo man lang inayang kumain. Malay mo nagkikrave din sa chicken soup yung tao. Did he tell you something? Oo, nagkwentuhan kami tungkol sa'yo at kay Josephine. May relasyon pala kayo dati, di mo man lang sinabi. Yun lang? Oo, yun lang. Bakit? The less you know, the safer you are. I just want to remind you that you are just here for the meantime. Bisita lang kita. At wala kang karapatang malaman na lahat sa buhay ko. Na-curious lang naman ako. E di sorry kung pakiramdam mo nang hihimasok ako. Biglang natahimik si Alina. Inaamin niyang nasaktan siya sa sinabi ni Wilson. Tinuon na lang niya ang atensyon sa kinakain. Naramdaman ni Wilson ang pagbabago sa mood ni Alina. I'm sorry. Hindi yun na ibig ko sabihin. Okay lang. Narinig ni Alina ang pagbuntong hininga ni Wilson. Magbihis ka mamaya. May pupuntahan tayo. Kagaya ng sinabi ni Wilson, pagkatapos nilang kumain ng agahan, naligo na si Alina at nagpalit ng damit. Isang simpleng yellow A-line dress ang sinuot ni Alina at white 2 inches sandals. Paglabas nila ng silid,
Dumiretso na siya agad sa labas kung saan naghihintay si Wilson at ang van na sasakyan nila kasama ang mga bodyguards nito. Saan ba tayo pupunta? Okay lang ba itong suot ko? Napaangat ng tingin si Wilson na nakasandal sa van habang abala sa kanyang cellphone. Pinagmasdan niya ang dalaga mula ulo hanggang paa saka siyang umiti. It's perfect. Hinawi ni Alina ang ilang hibla ng buhok papunta sa gilid ng kanyang tenga. Ngunit ang nakangiti niyang labi, hindi rin nagtagal nang marinig niya ang sunod na sinabi ni Wilson. That's Josephine's favorite dress. Aray naman. Ani Alina sa isip. Ganun ba? Galing ko naman pumili kung ganun. Hindi na iwasan ni Alina na itago ang kanyang pagkadismaya sa tono ng kanyang pananalita. Pinagbuksan sila ng driver ng pinto sa backseat at unang pumasok si Wilson. Saka lang sumunod si Alina. Nagpunta sila sa mall. Hindi sanay si Alina dahil pinagtitinginan sila ng mga tao pagkababa pa lang nila ng van hanggang sa makapasok. Paano ba naman? Daig pa nila ang artista sa dami ng bodyguards na nakasunod sa kanila. Ganito ka lagi? Hindi ka naiilang na lagi nakasunod tong mga tauhan mo? Huwag mo sabihin hanggang pagpunta sa public CR nakasunod sila sa'yo. Bakit? Ayaw mo ba? I can send them away if you're uncomfortable. Okay lang ba? Hindi ba tayo matutodas kapag umalis sila? Nagpalingalinga si Alina sa paligid. I can sense danger, and I can protect you alone. They're just here for backup. Tumigil sila sa paglalakad. Tinaas ni Wilson ang kanang kamay at saka sumenya sa mga tauhan. Umalis sa mga ito at naiwan silang dalawa roon. Thank you Namili sila ng bagong damit para sa dalaga. Akala ni Alina magkakaroon siya ng freedom na pumili ng damit na komportable para sa kanya. Pero hindi pa rin dahil ang mga pinili ni Wilson ay ang damit na sinusuot ni Josephine. Ultimo sandals at sapatos, si Wilson ang pumili. Sunod naman, dinala siya nito sa isang cosmetic shop at inassist ng isang babae si Alina. Tinuruan siya nito ng basic makeup routine. May 2 oras na rin sila naglalakad sa loob ng mall. Bitbit ni Alina ang lahat ng pinamili ni Wilson para sa kanya. Walang ya talaga tong lalaki na to. Ano ba nagustuhan ni Josephine sa kanya? Di man lang makiramdam. Masungit na hindi pa gentleman. Bulong ni Alina sa isip, kung saan kanina pa niya binubugbog ang binata. Ayoko na, suko na ako. Bigla na lang napaupo si Alina sa sahig ng mall. Tumigil sa paglalakad si Wilson at humarap sa dalaga. We still need to go. To Josephine's nail tech and hairstylist. Tumayo ka na dyan. I have a meeting to attend after lunch. Pinetensya ba to? Kita mo ba tong suot kong sandals? Ang sakit-sakit na ng paa ko kakalakad. Hindi kalakihan tong mall pero pakiramdam ko nalibot ko na yung buong Pilipinas. Puro ka reklamo. Di magpalit tayo ng suot. Ako magsasapatos. Tapos, hindi mo man lang ako matulungan sa mga dala ko? Mukha pang 4 ang kamay ko. Bahagyang naupo si Wilson upang mapantayan ang dalaga. Tinanggal nito ang suot ni Alina na sandals at hinawakan yun sa kanang kamay. Sa kaliwang kamay ni Wilson, hinawakan niya ang lahat ng dala ni Alina, saka ito tumalikod at nag-squat. Anong ginagawa mo? I'll carry you. Nagulat pa si Alina sa sinabi ni Wilson, ngunit nang hindi ito tumayo ng tuwid, nalaman niyang seryoso si Wilson sa sinabi. Sumakay si Alina sa likod ni Wilson, saka siya nito binuhat ng walang kahirap-hirap. Nararamdaman ni Alina ang paghinga ng lalaki. Hindi niya alam kung saan niya ipipilig ang ulo, kaya ipinatong niya na lang yun sa kaliwang balikat ng lalaki. Mamaya, pagtapos nating kumain ipapahatid na kita pa uwi. Sasabihin ko kay Manang Maricar na masahihin niyang paa mo. Ngumiti si Alina at saka marahang tumango. Okay, binabawi ko na. Kahit na masungit siya at hindi gentleman all the time, nagigets ko na si Josephine kung ano nagustuhan niya sa kumag na to. Pero malaking tanong pa rin sa akin. Saan ka pa nagpunta, Josephine? Ba't ka umalis? Posible bang ang lalaking to sinasaktan ka? Parang malabo naman.
Pero isa lang ang masisiguro ko. Mahal na mahal ka niya, Josephine. Kahit ako na muna pumalit sa'yo pansamantala, sana di ka magalit. Bulong ni Alina sa isip. Habang papalayo sila ng papalayo, bumabagal din ang paglalakad ni Wilson. Nabibigatan ka na ba? Okay lang naman sa maglakad na nakapaa. Sanay na ako kasi nung bata pa ako, wala naman kaming pambili ng tsinelas. Sinabi ko bang nabibigatan ako? It feels like I'm carrying a feather. Sus, hanggang dito dinadala mo yung kayabangan mo. Bahagyang natawa si Wilson, kaya naman nahawa na rin si Alina. Habang naglalakad si Wilson at buhat siya nito, pakiramdam ni Alina napakagaan ng lahat. Na parang silang dalawa lang ang naroroon at wala nang iba. Nang makarating sila sa sunod na store, binabana ng binata si Alina. Nang matapos silang mamili, bumalik na sila ng sasakyan at nagpunta sila sa malapit na restaurant para kumain. Close ba kayo ni Tomas? At kung kausapin mo siya kaninang umaga parang hindi kayo magpinsan? Tanong ni Alina habang kumakain sila. Is it really necessary for you to know that? Malamang. Gusto mo ako maging si Josephine. Pero hindi mo man lang ako binigyan ng information para naman aware ako sa mga nangyayari sa paligid ko, di ba? Fine. Tomas is my only cousin whom I trusted. But it just so happened that we fell in love with the same woman. Si Josephine? Yup. And up until now, he's trying to fix things between us. Nung nasira nun. You know, Tomas and I were like brothers. I also want to reconcile with him. Pero nandun yung takot ko na baka pagtaksila niya ako ulit. But even though that's the case, I still informed him about my plans na kagaya na lang sa'yo. We talked earlier about your role in this mission. Napaisip si Alina. Saglit din siyang natahimik sa kamuling nagtanong. Anong klaseng babae ba si Josephine? Base kasi sa kwento mo. Feeling ko napakabait niyang babae na ultimo kayo magpinsan na hulog sa kanya. Paano mo siya nakilala? I can't find a word to describe her. Let's just say she's an angel from heaven. I met her in a cruise during one of my vacation. It just so happened that she's the daughter of my business rival. Pero kahit na nalaman niya ang katotohanan at tutol sa amin si Mr. Kaide, she insisted of fighting for us. Kaya kinuha ko siya mula sa ama niya at tumira siya sa akin, but one day she... Biglang naputo lang sasabihin ni Wilson. Napansin ni Alina na tila may iniiwasan ng binata na mabanggit. Ngunit kalaunan, tinuloy nito ang sinasabi. One day, she just vanished. Di mo alam kung saan siya nagpunta? That's all I can tell you. Huwag ka na makulit. Oo na. Umismid si Alina at tinusok ang hipon na nasa harapan niya. Nahirapan pa siyang balatan iyon dahil hindi naman siya nakakakain ng ganun dati. Kumuha rin si Wilson ng hipon at sinimulan niya yung balatan. Nagulat naman si Alina nang ilagay ni Wilson ang nabalatang hipon sa pinggan ni Alina. Anong ginagawa mo? Baka abutin tayo ng Pasko sa pagbabalat mo. Go ahead and eat. If you still want something, just order it. Alam mo, konti na lang iisipin ko na crush mo ko. Grabe naman yung act of service. Hindi sumagot si Wilson. Bagkus, nagpatuloy ito sa ginagawa. Ganado namang kumain si Alina. Sa sobrang bilis ng araw, hindi na namalaya ni Alina na isang buwan na siyang nakatira sa mansyon ni Wilson. Nakapag-adjust na rin siya sa buhay doon. At nagkaroon ng daily routine. Sa umaga pagkagising, magja-jogging siya sa subdivision kung saan naroon ang mansyon. Pagka-uwi, magdidilig siya ng halaman. At pag dumating si Wilson, sabay silang kakain. Unti-unti, napapalapit ang loob nila sa isa't isa at sa tingin ni Alina, kahit sa maikling panahon na yon, mas lalo niyang nakilala ang binata. I'll go ahead now. Ingat ka ha, ano oras ka uuwi? I don't know yet. But I think I'll be home early. Okay, ingat ka. Hinatid ni Alina si Wilson sa labas ng mansyon, kung saan naghihintay ang sasakyan nito at mga bodyguards. Naglakad na papunta sa van si Wilson. Ngunit makalipas ng ilang segundo bumalik siya.
Akala ni Alina, nakalimutan nito ang isang bagay pero nagulat siya nang bigla siya nitong halikan sa pisngi. Nanlaki ang mga mata ni Alina, ngunit kumiti lang si Wilson sa naging reaksyon ng babae. See you later. Naiwan si Alina doon na nakahawak sa pisngi na hinalikan ni Wilson. Ang isa niyang kamay ay nakahawak sa dibdib na napakalakas ng kabog ngayon. Bye! Ingat ka! Kaway ni Alina sa sasakyan ng binata na unti-unting umaalis. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, nagtatatalon siya habang namumula ang muka. Nang pumatak ang alauna ng hapon, mula sa kwarto niya narinig ni Alina ang tunog ng sasakyan. Sa pag-aakala na maaga nakauwi si Wilson, nagmamadali siyang bumaba ng hagdan at lumabas ng mansyon. Ngunit bumagsak ang balikat niya nang makita si Tomas na bumaba mula sa sasakyan nito. Tomas, ikaw pala. Wala si Wilson dito eh. Good afternoon. It's okay. Actually, hindi naman si Wilson ang pakay ko. Ikaw. Ako? Napaturo si Alina sa sarili. Yes. Itatanong ko lang sana kung free ka. Oo. Wala naman ako masyadong ginagawa. Nabobore na rin ako dito eh. Wala akong makausap. Sakto pala. Aayain sana kitang magkape. It's on me. Talaga? Sige pa, basta libre, hindi ako tatanggi. I'm happy that you agreed. Tara na. Pero sandali, magpapalit lang ako ng damit. At saka imi-message ko lang din si Wilson. Wag. Naputo lang sasabihin ni Alina nang biglang nagsalita si Tomas. Nangunot ang noo ni Alina sa naging sagot nito. Ang ibig ko sabihin, di na kailangan. Nagpaalam na ako sa kanya kanina bago ako pumunta rito. Tsaka baka nasa business meeting din siya. Di niya rin agad mababasa ang mensahe mo. Ganun ba? O sige, magpapalit na lang ako ng damit. Pasok ka muna. Sa sala mo na ako hintayin. Kalahating oras din ang hinintay ni Tomas bago bumaba si Alina. Nakasuot ito ng blue sando na may jewel neckline at saka red A-line skirt na below the knee ang haba. Sumakay na sila ng kotse ni Tomas at nagpunta ng syudad. Sa Tasa de Sombras ang napili ni Tomas na puntahan. Umorder na sila ng pagkapasok sa loob at naghanap ng mauupuan. Habang hinihintay na ma-ready ang orders nila, nagkwentuhan muna silang dalawa. San ka ba talaga nakatira? Tanong ni Tomas. Malayo ang baryo eh. Napadpad lang talaga ako sa highway para maglako ng paninda ko. Doon ko rin nakilala si Wilson. Iniisip ko nga yung bahay ko eh. Pamana pa yun ng mga magulang ko sa akin. Baka ka ako madumi na at hindi nalilinisan. Hindi naman yan kalakihan at kagandahan pero okay na rin para sa isang tao. You live alone? Ang hirap, malungkot at saka boring kapag walang kasama sa buhay. Wala kang boyfriend? Wala. Hello? Kung nakita mo yung look ko noon, di ka na magtataka kung bakit. Manang na manang kaya ako noon. Wala akong pambili ng bagong damit. Ang asim ko rin dahil sa pawis sa paglalako at amoy araw palagi. Itong balat kong to. Namuti na nga ako ng konti sa lagay na to dahil sa aircon sa kwarto. Basta ang summary, walang nanliligaw sa akin. It's their loss. You look so beautiful, Alina. Alam mo nung una kita nakita, I really thought you're Josephine. You look like twins. Naku, nang bola ka pa pero salamat ah. Pumasok sa isip ni Alina ang nalaman niya kay Wilson na naging magkaribalang dalawa kay Josephine. What if niyayin niya lang pala ako lumabas? Dahil nakikita niya sa akin si Josephine. Namimiss rin kaya yung babae? Mahal niya pa kaya? Bulong ni Alina sa isip. Narinig nila ang pangalan nila sa counter at si Thomas na ang tumayo upang kunin yon. Matagal din silang nanatili doon at mas maraming nalaman si Alina tungkol kay Josephine. Kung anong klaseng tao ito, kung gaano ito kabait sa mga nakakasalamuhan nito. Hindi na rin nagtaka si Alina kung bakit nagustuhan na magpinsan si Josephine. Dahil kahit hindi niya pa ito nakilala, sigurado siyang kahit sinong lalaki, magugustuhan ito. Pagbalik nila sa mansyon, ibinabalang ni Tomas si Alina sa labas at umalis na ito. Ilang minuto matapos magpalit ni Alina ng damit, dumating naman si Wilson. Wilson, mabuti at nakauwi ka na. Nakangiti ang binata
habang sinusundan ng tingin si Alina hanggang makalapit ito sa kanya. I've got something for you. Inabot ni Wilson na isang paper bag sa dalaga at agad naman binuksan ni Alina yon. Pandikoko? Uy, thank you. Ang tagal ko na naghahanap ng ganito eh. Is that your favorite? Oo, mula pagkabata ito na yung paborito kong tinapay. I'll buy that for you every day. Talaga? Eh di mas lalo ako maghihintay niyan sa'yo para makauwi ka. Kasi palagi ka namang may pasalubong. Tumawa lang si Wilson at hinawakan ng bewang ni Alina. Napatingin doon ang dalaga. I'm hungry. Let's eat our dinner before we eat that later. Habang nanonood tayo ng movie. Oh, sige, tara. Nakapagluto na si Manang. Sabay na silang pumunta sa kusina at kumain. Kinagabihan, pagkatapos magpalit ni Alina ng pantulog, kumatok na siya sa pinto ng kwarto ni Wilson. Pinagbuksan din naman siya nito agad at napanganga si Alina nang makita ang topless na katawan ni Wilson habang nakasuot ito ng silk pajama. Come in. Pumasok si Alina sa loob at sinarado ang pinto nito. Naupo sila sa couch ni Wilson. Napansin ni Alina na namimili na pala ito ng palabas. Pinatong niya ang dalang pandikoko sa mini table ng binata. Do you like action or horror movies? Ikaw mamili. Kahit action na lang. Nang ma-play ni Wilson ang napiling movie, umupo siya sa tabi ni Alina. Hindi ka ba magkakapulmonya dahil wala kang pantaas? Oh, sanay na ako. Why? Hindi ka ba makapag-focus sa movie kasi nakatingin ka sa katawan ko? Filingero ka naman. Tumawa lang si Wilson. Dahan-dahan niyang minasahe ang kaliwang balikat dahil naramdaman niya ang sakit mula roon. Naagad namang napansin ng dalaga. Masakit ba? I-massage kita, gusto mo? Mukhang pagod na pagod ka na eh. Pinatong ni Alina ang pandikoko sa ibabaw ng paper bag. Saka siya pumwesto sa likod ni Wilson. Sinimulan niyang imasahe ang balikat nito. That's really good. Yes, keep going. Ano na bang balita kay Mr. Kaide? Tagal ko na kasing standby dito. Ano bang plano mo? Just wait patiently. My team are still planning for the fight. Sisiguraduhin ko na sa muli pag-aharap namin. Dadanak na ang dugo niya sa lupa. Tinatrack pa namin ang lokasyon ng warehouse kung saan niya tinatago ang mga binubugaw niyang minor de edad. Bakit, ayaw mo na ba dito? Gusto. Gustong-gusto ko nga ito kasi ito yung pangarap kong buhay. Sino bang ayaw tumira sa ganito kagandang mansyon? Kumain ng masarap na pagkain araw-araw. Magsuot ng magagandang damit. Alam mo kung ako nga lang masusunod, ayoko na umalis dito kaso nakakahiya rin kasi ikaw may-ari nito tsaka nandito lang naman ako kasi kailangan mo ng tulong ko. Do you want to live here forever? Sana. Pero alam ko namang may hangganan tsaka pangarap ko lang naman yun. Napatigil si Alina sa ginagawa nang hawakan ni Wilson ang kamay niya. I can do that, Alina. Hinawakan ni Wilson ang mukha ni Alina, saka yun marahang hinaplos. Marry me? Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi ni Wilson. Bago pa man siya makapag-react, hinalikan na siya ni Wilson. Walang nagawa si Alina kundi ang pumikit. Tama ba yung narinig ko? Na gusto niya akong pakasalan? Tsaka, bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit ganito yung puso ko? Mahal ko na ba siya? Wala na siyang nagawa nang halikan siya ni Wilson. Sumang-ayon ang kanyang utak, puso at kaluluwa. Tumigil si Wilson sa paghalik kay Alina. Tinitigan ni Alina si Wilson sa mga mata. Nakita niya ang nag-aapoy nitong tingin. I love you, Alina. Inilagay ni Wilson ang palad ng dalaga sa dibdib niya. Naramdaman ni Alina ang mabilis sa tibok ng puso ni Wilson. Ang sinabi niya ni Wilson ang sumagot sa lahat ng tanong sa isipan ng dalaga. Ngunit hindi niya alam kung tama bang sundin ang sinisigaw ng puso niya. Alam niyang hindi isang simpleng tao si Wilson. Isa itong mafia. Ibig sabihin nun, kakambal nito ang panganib. Do you love me too? Magsisinungaling ako kapag sinabi kong hindi. Pero sapat na ba yung nararamdaman natin para magpakasal? I'm always sure, Alina. If I told you that I want to marry you, I mean it.
I will give everything that you want, even if it cost my life and fortune. I don't know how I am saying this. And when I felt like this, sa tuwing aalis ako para pumasok sa trabaho, excited ako umuwi lagi kasi ibig sabihin nun makikita kita ulit. And I don't know what my life would be without you here, with me. Muling inangkin ni Wilson ang labi ni Alina at mas lalo lang nag-alab ang pareho nilang nararamdaman. Sa gabing yon, nag-isa silang dalawa. May pag-aalinlangan man si Alina, hindi niya na yun inisip. Dahil sa mga oras na yon, ay ang damdamin niya ang nagdesisyon para sa kanya. Kinabukasan, nagising si Alina. Nawala na sa tabi niya si Wilson. Bumangon siya at nakita ang sulat na iniwan ni Wilson sa side table. Call me when you wake up, babe. I'm sorry kung kailangan ko umalis na maaga. I need to work. See you later. Saad ni Wilson sa sulat. Agad namang kinuha ni Alina ang cellphone niya at tinawagan si Wilson. Isang ring pa lang, sumagot na ito agad na parang kanina pa hinihintay ang tawag ng dalaga. Good morning, babe. Bilis sumagot parang hinihintay mo talaga yung tawag ko. Tagal mo kasing magising. I already prepared your clothes in my closet. Also, you can see a dress in there. And wear it at the dinner. Let's have a date. Tumayo si Alina at sinuot ang pantulog bago buksan ang closet at doon niya nakita ang tinutukoy ng binata. Isang red maxi dress ang naroon. Nakita ko na, ang ganda naman ito. I'm glad that you liked it. Sige na, mamaya na lang, may meeting pa ako. Sige, salamat dito sa damit susukatin ko mamaya. Alright, bye. I love you, babe. Kinagat ni Alina ang ibabang labi upang pigilan ang pagngiti. I love you, babe. Bye. Naligo na si Alina at ganadong bumaba sa kusina. Kagaya ng sinabi ni Wilson, nag-date sila kinagabihan. Dahan-dahan lang, malapit na tayo. Saan mo ba kasi ako dadalhin? Tsaka ba't ang lamig dito? Tanong ni Alina habang nakapiring siya ng pulang panyo at inalalayan siya ng binata na maglakad. Basta, we're almost there. Nang tumigil sila sa paglalakad, niluwagan ni Wilson ang piring ni Alina. Ready? 1, 2, 3, surprise! Tinanggal ni Wilson ang piring ni Alina. Sa harap nila merong isang tent na gawa sa mga posting kawayan at bubong na puting tela. Napapalibutan ito ng puting bulaklak at manipis na kortinang nakatali sa mga poste. Sa paligid ng tent, may nakatirik na kawayan na may mga kandila o lampara sa itaas na nagbibigay ng liwanag. Sa gitna ay isang lamesang may puting mantel at dalawang itim na upuan na may unan. Sa likod nito ay ang malawak na dagat. Wow, alam mo ba sa social media ko lang ito nakikita dati? You like it? Sobra! Ang ganda! Let's sit. Ipinaghilan ni Wilson na upuan si Alina at naupo doon ang dalaga. Naupo na rin si Wilson sa kabilang upuan. Tinawag niya ang waiter at dumating itong may dalang pagkain na agad namang inihain sa lamesa. Nilagyan ni Wilson ng wine ang wine glass nilang dalawa. Ang isa'y binigay niya kay Alina. Cheers? Cheers! Ibinangga ni Alina ang baso niya sa baso ni Wilson at sabay nilang tinikman ng wine. Birthday mo ba? Nope. I just want to take you out on a date. Habang kumakain sila, merong tumutugtog ng piano sa malapit na kubo. Curious lang ako, ang mga kagaya mo bang mayaman may pangarap pa sa buhay? Kasi nakuha mo na lahat ng gusto mo. Lahat ng kailangan mo kayang-kaya mo nang bilhin kasi may pera ka. Oo naman. Sabihin na natin na although may pera ako, di naman yun ang pinakagusto ko sa buhay. I want to build a family and raise my kids with my wife. And maybe live a peaceful life. May bala ka pa bang umalis sa buhay mo ngayon? I mean yung buhay mo as a mafia na lapitin ng peligro. Yes, of course. It's also part of my plan soon. Alam mo nung kasama ko pa si Josephine, pareho namin pinangarap na magkaroon ng 5 anak. Tapos titira kami sa ibang bansa, probably sa Canada. Doon namin palalakihin ang anak namin at mamumuhay ng payapa. Now it's all just a dream.
Nawala ang ngiti ni Alina. Napaiwas siya ng tingin. Josephine. Kay Josephine niya yun gustong maranasan at hindi sa akin. Ano ba naman, Alina? Gumising ka nga. Ba't di mo maintindihan na kaya ka lang nasa buhay ni Wilson ngayon? Dahil kailangan mong maging si Josephine pansamantala. Hindi ibig sabihin na mapapalitan mo yung babaeng matagal niyang minahal. Pero bakit pinapakitaan pa rin niya ako ng ganitong bagay? Ba't pilit niya pang pinapasaya yung puso ko? Naguguluhang saad ni Alina sa isip. Napansin ni Wilson ang pagtahimik ni Alina. Mabilis na hinilan ni Alina ang sariling kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki. Babe, what's wrong? Kumain na lang tayo, Wilson. Gusto ko na rin kasi umuwi at magpahinga. Nagulat si Wilson sa isinagot ni Alina. Ngunit hindi na siya muling nagtanong. Sa tingin niya pagod lang talaga si Alina kaya hindi na siya nangulit pa. Nang gabing yon, pag uwi ni Alina umiyak siya na umiyak sa kama. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya. Sino pa mag-aakala na matapos ng lahat ng ligayang naramdaman niya noon, ay sakit naman na maghahari sa kanya? Mahal niya si Wilson. Ngunit ang sabihing mahal din siya nito'y malaking kasinungalingan para sa kanya. Dahil simula pa lang, alam na ni Alina kung bakit siya naroroon. Tumagal ng 1 linggo ang pag-iwas ni Alina kay Wilson. Nagkaroon pa ng pagkakataon na nagkakasabay sila sa hapag, ngunit hindi kinakausap ng dalaga ang binata. Masakit, pero ito ang dapat. Siguro, masyado ako nasanay na kasama siya. Kaya ngayon, susubukan kong unti-unting masanay na wala siya. Kasi ganun din naman ang mangyayari. Oras na mapatay niya si Mr. Kaide, babalik din ang lahat sa dati. Aniya sa isipan habang nakatanaw sa balkonahe ng kwarto at pinapanood na umalis ang sasakyan ni Wilson. Ginawa niya ang abala ang sarili sa gawaing bahay. Nang wala na siya magawa, umalis siya at naisipang maglakad-lakad sa subdivision. Habang naglalakad-lakad, may tumigil na kotse sa tapat niya. At nang magbaba ng bintana ang sakay nito, nakita niya si Tomas. Alina, ba't mag-isa ka? Wala, nagpapatunaw lang ng kinain. Pupunta sana ako sa inyo buti at nakasalubong kita. Road trip tayo? Saan naman tayo pupunta? Kung saan ako maubusan ng gasolina. Natawa naman si Alina at sumakay sa kotse ni Tomas. Alam mo, perfect na perfect ang timing mo Gusto ko sana umalis kaso wala akong sasakyan. I can be your personal driver anytime, anywhere. Ngumiti si Tomas at pinaandar na ang sasakyan. Kagaya ng sinabi ni Tomas, nag-road trip silang dalawa. Aliw na aliw si Alina sa mga nadadaanan nilang lugar. Minsan, humihinto sila sa mga kainan upang tumikim ng iba't ibang putahe at saka sila aalis ulit. Nang hapon na, napagdesisyon na ni Tomas na ihinto ang sasakyan sa isang mahabang tulay na nagdurugtong sa 2 probinsya. Bumaba sila pareho at namangha sa ganda ng lake na nasa ilalim ng tulay. Grabe, tagal na rin simula na makapagala ako. Do you want us to do this more often? Pwede ba? Of course, ikaw pa, malakas ka sa akin. Paano kung matapos lahat ng ito at bumalik ako sa dati kong buhay? Ganito pa rin ba tayo? Oo naman, ako pa mismo ang bibisita sa bahay mo. Tumingin si Alina sa mga mata ni Tomas. Thank you Kasi kapag kailangan ko ng kausap at kasama, palagi kang nandyan. Sana magkaibigan pa rin tayo hanggang matapos ang lahat. Kaibigan? Oo naman, syempre. Ani Tomas at nag-iwas ng tingin. Napansin ni Alina na tila may nais itong sabihin, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sa tingin naman niya hindi na yun importante. Nanatili sila roon ng ilang minuto pa at pinanood ang sunset. Umalis na rin sila ng dumidilim na ang paligid. Sa pagkakataong yon, binigyan ni Alina ng oras ang sarili na huminga at nagpapasalamat siya kay Tomas dahil ito ang dahilan kaya siya nasa lugar na yon. Nang makabalik siya ng syudad, gabi na, at biglang tumawag si Wilson sa cellphone niya. Hello? Damit, Alina. Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Ba't ngayon ka lang sumagot? Nagulat si Alina nang marinig ang galit na boses ni Wilson. Yun ang unang beses na marinig niyang magsalita si Wilson ng ganon.
Sorry, wala kasing signal kanina. Saan ka ba nagpunta? I've been looking for you since earlier. Sabi ng kasambahay, umalis ka saglit para maglakad-lakad, tapos hindi ka na bumalik. Are you thinking? Kala ko napahama ka na. Gusto ko lang naman mag-isip-isip. Pasensya na kung pinag-alala kita. Where the hell are you? Pupuntahan kita? Di na kailangan, pauwi na rin naman kami. Kami? Sinong kasama mo? Napalingon si Alina kay Tomas na nagmamaneho. Kanina pa nakikinig sa usapan nila ni Wilson. Ngumiti si Tomas, saka tumango kay Alina. Si Tomas. Natahimik si Wilson sa kabilang linya. Kala niya pinatay nito ang tawag, ngunit nakarinig siya ng buntong hininga mula sa kabilang linya. Bakit kayo magkasama? Sinamahan niya lang ako at saka... Hindi na natapos ni Alina ang sasabihin nang bigla siyang napasigaw sa sunod-sunod na putok ng baril. Yumuko siya at mabilis na iniliko ni Tomas ang sasakyan, papasok sa isang eskinita. Tomas, ano nangyayari? Someone is following us. Yumuko ka na lang. Alina, what the fuck is happening in there? Narinig ni Alina ang boses ni Wilson sa cellphone na nahulog sa sahig ng sasakyan. Sinubukan niya yung kunin ngunit bigla na lang silang bumangga sa malaking puno na hindi napansin ni Tomas. Yun ang huling naalala niya bago siya mawala ng malay. Nagising si Alina na nasa loob na siya ng ospital. Bumangon siya ngunit pinagsisihan niya yon dahil biglang kumirot ang ulo niyang may nakabenda. Aray, ano ba nangyari? Makalipas sa ilang minuto na wala ang kirot, ngunit agad niyang naalala ang dahilan kung ba't siya nasa ospital. Isang tao ang pumasok sa isip niya. Si Tomas. Nagmamadaling tinanggal ni Alina ang aparatos na nakakabit sa katawan niya at lumabas ng silid. Nang makalampas siya sa isang hallway, mabilis siyang nagtago sa likod ng pader nang makita sina Tomas at Wilson. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong alam na nasundan kami ng mga tauhan ni Mr. Kaide? Wika ni Tomas na may galo sa iba't ibang parte ng katawan. Ngunit hindi masyadong napuruhan kagaya ng kay Alina. Pero bakit di mo sinabi sa akin na lumalabas kayo ni Alina, ha? Ano, pinagtataguan mo na naman ako? Don't tell me you like her because she looks like Josephine. Oo! Ano naman kung gusto ko siya? May problema ka ba doon? Biglang hinila ni Wilson ang kwelo ng suot ni Tomas. Ang hilig mo talaga makapagkompetensya sa akin, no? Nung una si Josephine, ngayon naman si Alina? Ngumisi si Tomas. You like her already? O baka naman gusto mo lang siya dahil kamukha siya ng babaeng namatay ng dahil sa'yo? Natutop ni Alina ang bibig. Patay na si Josephine? Hindi siya nawawala? Ano? Kailan mo sasabihin sa kanya ang katotohanan na kaya ka umaalis na maaga araw-araw dahil binibisita mo ang punto ni Josephine? Kailan mo sasabihin sa kanya na nagpakamatay si Josephine dahil sa depression? She's been through a lot and she was diagnosed with trauma and depression. Nasaan ka ba nung gabing nag-commit siya ng suicide? Nasa business trip ka na hindi mo man na naisip ang mangyayari sa kanya kapag iniwan mo siya dahil iniisip mo lang kung paano kakikita ng pera. I love Josephine. God knows how much I love her. Sa tingin mo ba, ginusto ko ang nangyari? I am doing my job to earn money for our future. Kala mo ba hindi ko sinisisi yung sarili ko sa nangyari sa kanya? Gabi-gabi kong gustong patayin ang sarili ko dahil pinabayaan ko siya ng mga panahong ako ang mas kailangan niya. Pero wala ako. I tried my best to make her happy and contented. I tried my best to help her overcome all of her traumas from her father. Hindi mo alam ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Naintindihan mo ba? Nakita ni Alina kung paano umagos ang luha ni Wilson mula sa mga mata nito. Yun ang unang beses na nakita ni Alina na umiiyak si Wilson. Kadalasan, seryoso lang ito. And when I saw Alina, inaamin ko noong una, gusto ko mapalapit sa kanya kasi nakikita ko sa kanya si Josephine. Inaamin ko noong una na mahal ko lang siya dahil namimiss ko si Josephine. Pero noong nagtagal, I realized that I'm really loving her. As Alina, I love her so much and I don't want to lose another woman again. Tapos ikaw ano? You're going to betray me again? All over again? I can treat her better.
I don't fucking care, Thomas. Akin siya, kaya pag-isipan mo ang ginagawa mo bago ko makalimutan pinsan kita. Tama na. Tumigil na kayong dalawa. Nagulat ang dalawa nang makita ang dalaga na lumabas mula sa pinagtataguan nito. Binitiwan ni Wilson si Thomas. Alina, kumusta ang pakiramdam mo? Ba't ka bumangon? Bumalik ka na sa higaan mo. Saad ni Thomas. Akmang hahawakan niya si Alina ngunit umiwas ang dalaga. Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari sa inyong dalawa, sana hindi na lang ako pumasok sa eksena. Thomas, akala ko malinaw na sa'yo na magkaibigan lang tayo. Hanggang doon lang ang kaya ko ibigay sa'yo. Mabait ka, gentleman. Naniniwala ako marami ka pa makikilalang babae na mas magmamahal sa'yo ng totoo. At sorry kung hindi ako yon. Humarap si Alina kay Wilson. Wilson, gusto ko mag-sorry. Kasi hindi ko naman intensyon na maglihim sa'yo. Kala ko talaga alam mo umalis kami ni Tomas kasi sabi niya, pinagpaalam niya ako sa'yo. At tungkol sa pag-iwas ko sa'yo, I'm sorry. Naisip ko lang kasi na baka kaya mo lang ako tinatrato ng ganito kasi nakikita mo sa akin si Josephine. At natatakot ako na mahulog ng tuluyan sa'yo kasi baka walang sumalo sa akin sa bandang huli. At baka masaktan lang ako. Kasi mahal na kita eh. Hinawakan ni Wilson ang mukha ng dalaga. I'm always sure about you, Alina. Kamukha ka man ni Josephine o hindi. Sigurado ako sa sarili ko na mahal kita. Habang naririnig ni Tomas ang dalawa na nagtatapat ng nararamdaman sa isa't isa, pakiramdam niya na pupunit ang kanyang puso. Biglang naputol ang moment nila nang makarinig sila ng sigawan ng mga tao, kasabay ng sunod-sunod na putok ng baril. Binunot ni Tomas ang baril at kinasayon. Fuck, nasundan nila tayo. Anong gagawin natin? Sabay na hinawakan ni na Tomas at Wilson na magkabilang kamay ni Alina. Nagkatinginan ng dalawa, ngunit sa huli si Tomas ang bumitaw. Tanggap niya ng talo siya. Umalis na kayo, Wilson. Protektahan mo siya, ako nang bahala dito. Are you sure? Oo, kaya ko na to. But promise me that you will protect Alina. Ilang segundo pa ang nagkatitigan na magpinsan bago tumango si Wilson. Mag-ingat kayo. Mag-ingat ka rin, Thomas. Matapos nun, tumakas na si Wilson at Alina. Samantala agad na sumugod si Tomas sa mga kalaban at pinaputokan ng mga ito. Wala siyang sinayang na bala at sinigurado na walang makakasunod kina Wilson. Nang makarating sina Wilson at Alina sa parking lot, sumakay sila sa kotse ni Wilson at agad umalis. Sinundan ng mga kalaban ng sasakyan ni Wilson. Panaka-na kanyang nilalabas ang kamay sa bintana at nagpapaputok sa van na nakasunod sa kanila. Sigurado ka ba mga tauhan ni Mr. Kaide yan? Wala akong ibang kilalang gagawa nito sa atin. Ba't sila nagpapaputok? Gusto niya ba mamatay yung anak niya? Hindi ko alam. Mabilis na inapakan ni Wilson ang preno nang bigla na lang may sumulpot na kotse sa harapan nila. Agad niyang iniliko ang manibela at huminto ang kotse. Sa likod naman, dumating ang sasakyan na sumusunod sa kanila na dahilan upang mawalan sila ng daanan paalis doon. Wilson, na-corner nila tayo. Ayoko pa mamatay. Nanginginig ang labi ni Alina dahil sa kaba. Hindi pa siya nakaka-recover sa aksidenteng kinasangkutan nila ni Tomas. Ngayon, napapaligiran na naman sila ng mga kalaban. Nagpalit ng magasin ng baril si Wilson. Sa kanya hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Alina. Bago sila bumaba, hinila niya ito palapit sa kanya at hinalikan sa labi. If someone will die tonight, I'll make sure that it's me. Wilson naman eh. Get out of that car! Sabay silang napalingon sa harapan nang marinig ang sigaw ni Mr. Kaide na napapalibutan ng mga tauhan nito na nakatakip ang mukha gamit ang itim na tela. Bumaba na sina Wilson at Alina ngunit itinago ni Wilson ang dalaga sa likuran. Biglang pumalakpak si Mr. Kaide. Nangunot ang noo ni Wilson. Bravo, Wilson. Bravo. Napakagaling mo mag-hire ng artista mo. Kala mo ba hindi ko malalaman na hindi si Josephine ang babaeng yan? Mas lalong humigpit ang kapit ni Wilson sa kamay ng dalaga. How did you know? How sure are you? Pinasundan kita sa tauhan ko.
Nakita kanyang pumunta ng sementeryo para dalawin ang puntod ng anak ko. At least, she's in a good place now. You made her life a living hell when she's still alive, Mr. Kaide. Ikaw naman talaga ang totoong demonyo sa buhay niya. Wala kang pakialam sa lahat ng yun. Ako ang nagpalaki sa kanya at bumuhay. Pinakinabangan ko lang siya para makapagbayad siya ng utang sa akin. O edi lumabas din ang tunay mong kulay. Ang dami mong sinasabi. Mabuti pa tapusin na natin to para magsama-sama na kayong lahat sa kabilang buhay kung meron man. Tinaas ng mga tauhan ni Mr. Kaide ang baril. Humarap si Wilson kay Alina. I don't know what will happen, but I want to ask you this important question. Nagsimula ng manubig ang mga mata ni Alina. Yun pala ang pakiramdam ng huling sandali ng buhay niya. Hindi niya alam kung ganun pala yun kasakit, kalungkot at ka-unexpected. Marami pa siyang pangarap sa buhay na mukhang hindi na matutupad. Ano yun, Wilson? May kinuha si Wilson na singsing sa kanyang bulsa ng pantalon. Will you marry me? Ngumiti si Alina at sunod-sunod na tumango. Doon niya napagtanto na posible palang maging sobrang lungkot at saya ng isang tao at the same time. Oo naman, Wilson. Pakakasalan kita. Sinuot ni Wilson ang singsing sa daliri ni Alina. Sa kanya ito niyakap ng mahigpit. Pinikit ni Alina ang mga mata at kasabay nun ang pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril sa paligid. Makalipas ang 3 buwan, kasama si Wilson bumisita si Alina sa sementeryo. Siya mismo ang naglagay ng bulaklak sa puntod ni Josephine. Sana masaya siya kung nasan man siya. Nabigyan na rin ng hustisya ang lahat ng pinagdaanan niya sa kamay ni Mr. Kaide. Napalaya na rin ang lahat ng mga batang sinira niya ang mga buhay. Sa wakas, patay na rin ang tao naging sanhi ng lahat ng trauma ni Josephine. At ng mga batang na-rescue. Sana makapagpahinga na siya ng payapa. Tama ka. At least I did something for her. Kahit na marami akong pagkukulang. Alam mo hanggang ngayon, hanga pa rin ako sa ginawa mo nung gabing yon. Paano hindi napansin ni Mr. Kaide na ang mga kasama niya pala ng gabing yun ay mga tauhan mo? Kaya imbes na sa atin sila magpaputok, ay ang mga tunay na tauhan ni Mr. Kaide ang pinagbabaril nila. I make my plan smooth and effective. If I make a plan, it would be plan A, B, C, and D. I'm always ready in every situation. Tignan mo, napa-oo kita bigla. Kinurot ni Alina ang tagiliran ni Wilson ngunit tumawa lang ang lalaki. Wisit ka, para namang may choice ako ng gabing yon. Siyempre kung last night ko na, hindi pa ba ako? Tumawa lang si Wilson at maya-maya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Tomas. Nag-chat si Tomas. Pinapaalala niya ang double date natin mamaya. Kasama yung ipapakilala niyang girlfriend niya. Pwede bang mamaya na tayo umuwi? Dito muna tayo. Sabay nilang pinanood ang puntod ni Josephine. Nanatili pa doon ng ilang minuto. Makalipas ang 2 taon ay nagpakasal silang dalawa at nagkaroon ng 2 anak na babae. Hindi na bumalik sa dati niyang buhay si Alina. Ngunit hindi niya pa rin nakakalimutan ang bumisita sa dati niyang bahay. Kalaunan, kumalas na rin si Wilson sa elite society na kinabibilangan. At nagsimula sila ng bagong buhay. Maraming plot twist ang buhay. Minsan, kapag pakiramdam mo wala ng pag-asa, bigla na lang may mangyayaring hindi mo inaasahan. There's always hope in every situation. All you only need to do is to believe. The end.